pa naman sa gripo. Automatic po, pagka ho kayo ay nadaanan ng bagyo o nabaha, etc., pagpalagay nyo na contaminated ng tubig. Okay. So you have to be parang extra careful na ang tubig na iinumin ay talagang safe na inumin at hindi magiging source ng sakit. So ito po, meron tayong isang malinis na lalagyan, napakalaga, may takip para hindi makontaminate. So, ito po ay standard na water kit namin sa UNICEF, isang jerry can with a water disinfection solution. Yes, So, okay. ito po usually ang aming unang hinahatid sa mga lugar na nababagyo, nasasalanta, etc. So, ito po, halimbawa po nasa mga kabahayan tayo, ang una po nating isi-secure yung lalagyan, and then, from there, we start yung iba't ibang pwedeng gawin. Halimbawa, una, kung ang tubig source mo ay tubig baha, halimbawa, yun ang marami, wala kang sa mo, tubig baha, kailangan yan ipasettle mo muna. Ipasettle, and then, salain. So, any piece of cloth, any piece of cloth, para yung mga dumi ng tubig, masala. Okay, tanggalin. So, pag nasala mo na yan, hindi pa yan pwedeng inumin. Sinala mo lang. Oo, kasi meron pa siya talaga mga bakterya doon. Pero hindi dito mo, hindi ito ang dapat na inuman mo ng tubig. Kasi yung kahit sinala mo yan, syempre, yung mga, meron pang ibang mga, lalo kung malabo yung tubig, may contaminants pa yan. So, kahit na nasala mo na yan, kailangan natin ngayon, gawa ng paraan para mas maging, safe. Malinis. So, ano yung mga pwedeng gawin? Una, kung may kakayanan na magpakulo ng tubig, isa yan sa mga pwede. Ngayon, walang kuryente, walang lahat. Hindi pwedeng magpakulo ng tubig. Ang mga pwedeng gawin, ito, available sa bahay, di ba? Ito meron pwede ma-avail yan. Oo. Ito, madaling available to sa market. Ito po ang tawag dito ay Cloro. Kaya nabibili ko. Cloro, pwedeng sonro. Alam mo na ito ginagamit sa paglalaban ng damit. Oo, yan na. Mga mancha. Yan na. So ito, ideally po, ang gagawin natin dito, ititimpla muna sa isang lalagyan para kumbaga sa matunaw or kumalat, mas madaling kumalat. Okay. Kahit sa isang baso or whatever. So, isang teaspoon, Kutsarita. lalagyan mo ng cloro, dun sa baso, and then yun ang ilalagay mo dito. Para sa isang ganitong Para sa isang gantong 20 liters na container. Isang kutsarita lang. Isang kutsarita. Okay, ano pang alternative bukod dito? Yung mga tinatawag nating aquatabs. Yung tablet, kung mga tubig na malinaw, isang tableta lang, okay na. Yung aquatabs ay unfortunately imported siya. So, pero available but imported. So, yun din yung isang alternative. Pero ang isa pang ito, locally produced, locally available, yung tinatawag na Hyposol. Sana may mga mag-donate niyan, Actually po, marami pong, sa UNICEF, as I said earlier, ito tsaka ito kasama yan Kasama na. sa water kit. Ito kasi pwede mo na i-share. Yes. Okay, ito naman, it comes packaged this way. Meron po siyang pinaka-cover na makikita nyo, may measuring na rin. So, yung linya na yan, para pag malabo ang mata daw, makikita na lang yung line. Kahit di mo na tignan ilang ml So, yung yan. hanggang sa linya, Hanggang doon sa linya, that's already 3.5 ml. So, and that's for this. So, yung 3.5 ml, ilalagay natin, Yes. Yung 3.5 ml, ilalagay mo dito, okay na siya. Ngayon, pag nilagay mo, keep it, ibalik mo, pag nilagay. Tapos, isara mo ulit. 30 minutes para magkaroon ng reaction. After 30 minutes, you open,
din sa aquatabs, by the way, i-open, Okay. and then pasingawin ng 15 minutos. Ganun, pwede na siya mainom. Pwede na siyang mainom. Okay, naku, maraming salamat, Miss Rory. Naku, yun, napaka-helpful, lalo na ho ngayon dyan sa mga lugar na sinalata na isa ho sa mga dinadaig ng mga kababayan natin, wala ho silang mainom na, siyempre, malinis na tubig. So, kung wala ho yung mga binanggit ni Miss Rory na galing sa UNICEF, pwede ho yung mga Clorox kasi madali naman ho yung mabili, no, dito sa atin sa Pilipinas at least. Yan. Pwede pa idagdag na kailangan lang ay eksakto yung mga measurement kasi pag kulang, we will not work. Pag sobra, hindi makakasama. Okay, maraming salamat po, Miss Rory. Samantala, balikan natin si Love. Yan po